Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at malawalhating makarating sa ligaya magpakailanman. Amen. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsala ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal ninyong akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa atin lahat, lalo na po sa ating mga tagapagkinig at dito po sa ating maliit na chapel. No? Ang bahagi ng Ebanghelyo ngayon ay galing sa huling gabi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At sa mga huling sandaling ito, bago siya ipagkanulo at ipako sa krus, hindi siya nagtuturo ng mahahabang aral o himala. Sa halip, ibinubuhos niya ang kanyang puso. At ang sabi niya, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at nakita na ninyo." Sa Ebanghelyong ito ay nagsabi si Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Ito isang napakalalim na kahilingan, no? Na sino ba sa atin ang hindi nagnanais makita ang Diyos? Di ba gusto nating matiyak na ang Diyos ay hindi malayo, hindi tahimik, at hindi nawawala. Ito yung sinasabi nila na there is an ache in the longing. No? Halimbawa, yung gusto mo makita yung iyong loved one. No? You ache for your loved one. There is this kind of a mysterious longing that you have in your heart. Ngunit sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Hindi mo ba ako nakakilala? Dahil ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama." Mga kapatid, ito ay isang
makapangyarihang salita, pinakamapangyarihang salita sa buong Ebanghelyo. Okay. Dahil alam niyo na sa Lumang Tipan, madalas ituring ang Diyos na nakatago o kaya'y masyadong dakila para makita. Pero pati nga sa temple, no? There is always a veil that covers the tabernacle, no? Pati nga kay Moses, sabi nga nila in the Old Testament, sabi na, if I see the face of God, I will die, no? Ngunit ngayon, the invisible becomes visible. Dahil sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos na hindi nakikita ay naging nakikita. Okay? Kaya nga sa Ebanghelyo ni Juan, ang salita ay naging tao at nanahan sa piling natin. Yan. Makikita natin sa Kanya na hindi ang isang malupit na Diyos, kundi ang isang Diyos na umiiyak, yumayakap sa may sakit, lumuluhod upang hugasan ang paa, at nag-alay ng sarili sa krus. This is the invisible God becoming visible because God has a face. Kung gusto mong malaman kung papaano magmahal ang Diyos, kung paano siya tumugon sa kasalanan, sa pagkakanulo, tingnan mo si Jesus. Ang mukha ng Diyos ay nakikita sa katauhan ni Jesus. Maraming tao ang may kanya-kanyang larawan ng Diyos. Yung iba ay sabi nila yung Diyos ay laging naghuhusga. Diyos na malayo at tahimik. Diyos na mahirap lapitan. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, nang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Dahil again, no, as I said, kapag nakita natin kung paano nagmahal si Jesus, kung paano siya nagpatawad, naglingkod, at nag-alay ng kanyang sarili, nakita natin ang puso ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Nang niyakap ni Jesus ang mga makasalanan, ganun din ang Ama. Nang tinawag niya si Sakeo mula sa puno, ganun din ang Ama. Nang umiyak siya sa libingan ni Lazaro, umiyak din ang Ama sa ating mga sakit at pagkawala. Ang Diyos ay ipinakilala ni Jesus ay hindi malayo, kundi malapit. Hindi mapagparusa, kundi mapagpatawad. Kaya my dear friends, we don't have to look for God afar. No? Because God is very, very near. Sabi nga ng isang bata, nung siya ay nagsisimba kasama yung kanyang ina, and during the consecration, and the host was lifted up by the priest, and sabi ng bata sa ina, Mama, si Jesus ay ngumingiti sa akin. No? Sabi ng ina niya, paano mo nakita na si Jesus sa host ay ngumingiti sa iyo? No? Sabi niya, basta mama na feel ko, sure ako. No? Alam niyo po, faith sometimes is not a kind of a photograph. But faith is something that you feel, that you are certain na ikaw ay sure. Okay? Pero minsan, hinahanap natin ang Diyos sa malalayong lugar, sa mga espesyal na aparisyon, sa mga malalaking himala,
Sa mga kababalaghan, diyan natin gusto makita ang Diyos. Pero sabi ni Jesus, nananatili ako sa Ama at ang Ama ay nasa akin. Na ibig sabihin, kung gusto mo makita ang Diyos, tingnan mo si Jesus sa Ebanghelyo. Tingnan mo si Jesus sa Eucharistia. Tingnan mo si Jesus sa iyong kapwa. Dahil sa bawat pagkilos ng kabutihan, nariyan ang Ama. Sa bawat tunay na pagpapatawad, naroon ang kanyang presensya. Sa simpleng tao na nagmamahal ng totoo, andon ang Diyos. Kaya ang tanong, tinitingnan ba natin si Jesus o baka abala ba tayo sa mga ibang bagay? May story si Mother Teresa of Calcutta, no? Na kung saan na usually they would get yung mga taong mga namamatay sa ditches, and she would bring them to the convent, and she would clean the person with his wounds. And one day when there was this wounded man there on the bed, and Mother Teresa was cleaning him, no? Alis na si Mother Teresa, kukuha ng tubig, and itong dying man said, "Wag muna po kayong umalis. Hawakan niyo na lang po yung aking kamay. Dahil pong matagal na pong hindi ako nakaranas ng isang touch ng isang another human being." And when the Mother Teresa was holding him and he died, Mother Teresa holding his hands. As if to say, my dear friends, because Mother Teresa saw that Jesus there on the suffering of this man. Diyan natin nakikita ang Diyos. Minsan, sa ating mga pangkaraniwang buhay, sa ating everyday, sa ating opisina, sa ating ginagawa, diyan natin nakikita ang Diyos. Kaya wag nating sabihin, o kaya wag nating ilarawan na ang Diyos ay Diyos na parang palaging galit, o kaya ay naghihintay lagi ng ating mga pagkakamali, o ang Diyos na mahirap lapitan. Pero kaya again, the Lord is telling us, look at me. Kung ikaw ay nahihiya sa iyong kasalanan, alalahanin ang babaeng nahuli sa pangangalunya, hindi siya hinatulan ni Jesus. Kung ikaw ay takot na magulo ang isip, alalahanin ang mga alagad sa bagyo at si Jesus ay nagpakalma. Kung pakiramdam mo ay walang nakakakita sa iyo, alalahanin si Zaccheo, tinawag siya ni Jesus sa pangalan. Ang paraan ng pagtrato ni Jesus sa mga tao, iyan din ang paraan ng pagtrato sa atin ng Diyos Ama. My dear friends, kung si Jesus ang larawan ng Ama at tayo'y nilalang sa kanyang wangis, tayo rin ay tinatawagan na makita ang Diyos sa kapwa. Sa mahihirap, sa may sakit, sa mga bata, sa matatanda, nandoon ang mukha ng Ama. Sa mga taong mahirap mahalin, doon mas kailangan ang pagtingin ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, may liwanag ng Diyos na dapat igalang at ibahagi. Si Jesus ang nagpapakita sa atin ng Ama. Kaya dapat tayo rin ay maging larawan ng Diyos sa iba. Dahil tayo ngayon ay inutusang maging larawan ng kanyang pag-ibig sa mundo. Hindi sapat na tayo'y magsimba lamang. Ang tanong ay, nakikita ba ng iba ang Diyos sa ating buhay? Sa ating mga pananalita, may awa ba? Sa ating tahanan, may kabutihan ba? Sa ating mga kamay,
may paglilingkod ba? Tayo ang ebanghelyong binabasa ng mundo. Kaya mga kapatid, sa mukha ni Jesus, ang Diyos ay hindi na malayo. Ang Diyos ay may mukha. At ang mukhang yon ay laging nakaharap sa atin, hindi tumatalikod kahit tayo ay nagkasala. Kaya kung gusto mo makita ang Diyos, tumingin kay Jesus. Hayaan mong baguhin niya ang inyong puso. At pagkatapos, hayaan mo ring maging salamin ka ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, at sa mundo. Ngayong araw po, ang ating hamon ay una, kilalanin si Jesus bilang mukha ng Diyos. Huwag tayong matakot, lumapit sa Kanya. Siya ang Ama na may mukha ng anak. Pangalawa, gawin ang gawa ng Ama. Sa maliit na paraan, bawat isa ay maaring maging tulay ng pag-asa at pag-ibig. At pangatlo, manalig sa panalangin. Sa ngalan ni Jesus, may kapangyarihang nagpapagaling, nagpapatawad, at nagbubuklod. Ating idalangin, Panginoong Jesus, ipinakita mo sa amin ang mukha ng Ama. Turuan mo kaming tumingin sa iyo at matutong makita ka rin sa aming kapwa. Gawin mo kaming instrumento ng pag-ibig ng Ama upang sa aming salita at gawa, makilala ka ng mundo. Amen. Prayers of the faithful. Manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ating isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapakatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pangangapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at lubin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tininalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo, naming Papa, ni Elias, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat,
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami dyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga ininyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa mong namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-uutos, ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Lubin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.